Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal. Kami na mga lumayo sa Diyos at namuhay sa kasalanan ay inyong kinahabagan at inibig. Ang sumpa at hatol na dapat naming tanggapin ay inako ng Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon na dumanak ay nalinis kami mula sa aming mga kasalanan at inilayo ninyo kami mula sa kahatulan at sumpa. At kami naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ginawa kaming mga anak ng Diyos at pinagkalooban ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos sa langit. Sa lahat ng mga biyayang ito, ibinabalik namin ang aming pasasalamat, pagpupuri at kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. Salamat po sa oras na ito na kami ng mga tinubos ng inyong mahalagang dugo ay nagkakatipon sa inyong harapan upang magpuri sa inyong dakilang biyaya at pag-ibig, mag-aral ng inyong salita, at makipag-fellowship sa banal na kapulungan kasama ng Diyos. Maging sa oras na ito, naniniwala kami na ang Diyos ay kasama namin. Pagmasdan po ninyo ang bawat isa sa amin at panghawakan kami ng inyong mahabagin at makapangyarihang mga kamay. Kami po ay may hina pa rin. Ang mundong ito ay lalong napupuno ng kasamaan. Ito'y isang mapanganib na mundo na hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa isang araw. Hindi po namin kayang daigin ang mundong ito sa aming sariling lakas. Kaya hinihiling namin na kami ay inyong panghawakan sa pamamagitan ng inyong biyaya, salita at kapayapaan. Sa araw-araw ay palakasin niyo po kami sa pamamagitan ng inyong salita upang kami ay makalakad bilang mga anak ng Diyos na hindi kahiya-hiya at mabuhay para sa inyong banal na kalooban at kaluwalhatian. Idinadalangin din po namin ang lahat ng mga brothers and sisters na hindi namin kasama sa oras na ito. Naway punuin niyo po sila ng inyong biyaya. Kami naniniwala na inyong iniingatan ang lahat ng iglesia sa buong mundo na patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo sa gitna ng mga kahirapan. Dalangin po namin na sila inyong samahan at tulungan upang higit pa nilang maisakatuparan ang dakilang gawain ng pagliligtas na kalooban ng Diyos. Panginoon na nagbibigay sa amin ng nararapat na salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, maging sa oras na ito, tulungan niyo po kami na mas higit naming maunawaan ang inyong salita at ang inyong banal na kalooban na nais ninyong ipahayag sa amin sa oras na ito. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa Biblia sa aklat ng Unang Juan. Unang Juan, chapter 3. Chapter 3, verse 1. Unang Juan, chapter 3, verse 1. Verse 1. Unang Juan, chapter 3, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. At tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Tuwing linggo ng umaga, patuloy po nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos sa ilalim ng paksang ang buhay na nananatili sa Panginoon. Sa John chapter 15 verse 3, sinabi ng Panginoong Jesus, "Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Yan, nalinis ang ating kaluluwa ng ating narinig, naunawaan, at sinampalatayanan ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ngayon, sa mga taong tumanggap ng kaligtasan, sinasabi ni Jesus na kayo'y manatili sa akin. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang buhay ng ligtas na Kristiyano
Sa madaling salita, ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Maraming talata sa Biblia ang nagsasabi kung ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon. At ayon sa mga salitang iyon, tayo ay dapat na mamuhay na nananatili sa Panginoon. Madalas kong sinasabi na ang mga ligtas na Kristiyano ay dapat na naiiba sa mga taong relihiyoso. Ang mga hindi pa ipinanganak na muli ay namumuhay lamang ng relihiyoso. Ayon sa takdang oras, sila'y taimtim na sumasamba, umaawit ng mga papuri, sila'y nagsasaulo ng mga talata, nagbibigay ng mga handog at nagdilingkod. Lahat ng relihiyon ay ginagawa ang mga bagay na ito. At kapag nagagawa nila ang mga bagay na iyon, itinuturing nila na mabuti na ang kanilang pananampalataya. At sila'y nakukontento na rito. Nasisiyahan na sila sa ganyan. Ngunit ang pananampalataya na sinasabi sa Biblia ay hindi ganito. Sa John chapter 3 verse 3, sinasabi na malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang nag-iisang kondisyon upang maligtas at makapasok sa langit ay ang maipanganak na muli. Tinatawag natin itong born again. Ang ating pisikal na katawan ay minsang ipinanganak sa mundong ito at nabubuhay ng ilang dekada. Ngunit upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos at mamuhay na kasama niya sa langit magpakailanman, kailangan nating maipanganak na muli sa Espiritu. Kaya minsan tayong ipinanganak sa laman at minsan sa Espiritu, 2 beses nakapanganakan. Alam ng taong ipinanganak na muli kung paano sila ipinanganak na muli. Kaya nilang malinaw na sabihin at ipaliwanag kung kailan, paano, at kung ano ang kanilang sinasampalatayanan. Ako rin, dati ay namuhay bilang taong relihiyoso ng higit sa 10 taon. Hindi ako nagpaliban sa Sunday service. Dumadalo ako sa mga early morning prayer. Ako ay nag-aaral sa seminaryo ng 4 na taon at naging in charge sa isang rural church. Inakala ko na ako ay mabuting mananampalataya. At iniisip ko na sa unahan ako uupo sa langit. Ako rin ay dating relihiyosong tao. Ngunit nang may magtanong, kung ako ba ay talagang naipanganak ng muli, nabigla ako. Sa simula, nasabi ko, oo naman, kaya ako nga ginagawa ang mga bagay na ito, pero nang tanungin ako ng masinsinan, talaga bang ikaw ay naipanganak ng muli? Kailan at paano ka naipanganak ng muli? Nawalan ako ng kasiguruhan. May mga pagkakataon na ako ay labis na nagagalak sa mga revival meeting at tila may mga mahiwagang bagay na nangyayari sa panalangin. Ngunit ang mga iyon ay hindi nangangahulugan na ako ipinanganak ng muli. Kung mayroong nag-aakala na siya ipinanganak ng muli gayong hindi pa naman talaga, yan ay talagang delikado. Ito'y tulad sa isang taong papunta sa impyerno ngunit nag-aakala nga sa langit pupunta. Kaya hindi ko yun masabi kanino man at sa aking patuloy na pag-aalala, dumating ako sa konklusyon na ako ay hindi pa ipinanganak na muli. Ibig sabihin, pag ako'y namatay, sa impyerno ako pupunta. Wala akong mapagsabihan. Kaya buong pagsusumamo kong hiniling ang biyaya ng Diyos. At noong bandang alas 8 ng gabi, October 30, 1962, ang krus ni Kristo na alam ko lang dati sa doktrina ay bigla kong tunay na naunawaan sa aking konsensya. Yun pala'y may kinalaman sa akin. Sumampalataya ako. Nang sandaling yon, nalutas ang lahat ng aking problema. Yun ang pagiging ipinanganak na muli. Yun ang pagtanggap ng kaligtasan. Yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat ay may malinaw na karanasan. Pagkatapos tumanggap ng kaligtasan, ang buhay pananampalataya tulad ng aking sinabi ay buhay na nananatili sa Panginoon. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang ibig sabihin ng manatili ay maging isa. Ang Panginoon ay nasa akin at ako ay nasa Panginoon. Maging isa. Hindi maaring paghiwalayin.
gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Ang puno at ang sanga ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang sanga ay hindi mamumunga kung hiwalay siya sa puno. Kaya ang ugnayan sa pagitan ng puno at ng sanga ay mahalagang relasyon. Ganito ang ipinapaliwanag ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay naligtas, ikaw ay nasa Panginoon. Kailangan nating malaman na tayo ay nasa Panginoon. Kailangan nating matutunan kung paano mamuhay na nananatili sa Panginoon. Dapat nating matutunan sa pamamagitan ng salita kung ano ang ibig sabihin ng pananatili sa Panginoon. At dapat tayong mamuhay ayon sa salita. Hindi ito isang malabong relihiyosong buhay lamang. Kung tayo ay hindi magiging maingat, maaaring madaya natin ang ating sarili. Sa John chapter 15, ito ang mga talata na napag-aralan natin ng nakaraan. Muli natin itong tingnan sa John chapter 15, verse 9 to 10. John chapter 15, verse 9 to 10. John chapter 15, verse 9 to 10. Verse 9 to 10, babasahin ko po. Kung paanong minahal ako ng Ama ay gayon din naman minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay mananatili kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. At ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang pananatili sa Panginoon ay nangangahulugang pananatili sa biyaya ng Diyos, pananatili sa salita ng Diyos, pamumuhay sa loob ng kanyang pag-iingat at pamamahala. Ito yung pananatili sa Espiritu Santo. Sa talatang ating binasa, sinabi, kung paanong minahal ako ng Ama, gayon din naman, minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak? Sa Mateo chapter 3, nang bautismuhan si Jesus sa ilog Jordan, pag-ahon sa tubig, nabuksan ang kalangitan, at ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya tulad sa isang kalapati, at narinig ang tinig ng Diyos. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. At sa Mateo chapter 17, nang dinala ni Jesus ang tatlo sa kanyang mga alagad at umakyat sa isang mataas na bundok, narinig muli ang tinig ng Diyos. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kaya pakinggan niyo, tunay na siya ay minamahal na anak ng Diyos. Sa Genesis chapter 22, sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol sa kanyang anak, kay Isaac, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria, ialay mo siya bilang handog na susunugin. Si Abraham ay maraming lingkod at mga hayop. Kung sa panahon natin, napakayaman niyang tao. Subalit sa lahat ng mayroon siya, wala nang mas mahalaga kaysa kay Isaac. Si Isaac ang anak na ipinanganak noong siya ay 100 taong gulang. Si Isaac ay 14 na taon na noon. Nang si Abraham ay tumatanda na, para sa kanya, mas mahalaga si Isaac kaysa sa kanyang sarili, kaysa sa kanyang asawa at sa lahat ng ari-arian na mayroon siya. Minahal ni Abraham si Isaac ng higit kaysa lahat ng bagay. Ganito minahal ni Abraham si Isaac. Ngunit sinabi ng Diyos, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong minamahal, at pumunta ka sa lupain ng Moria. Ialay mo siya bilang handog na susunugin. Noon, kordero ang iniaalay ni Abraham sa Diyos bilang handog na sinusunog. Ngunit sa pagkakataong ito, iniutos ng Diyos
na ang ialay niya ay ang kanyang anak, ang kanyang tanging anak na si Isaac bilang handog na susunugin. Kung uutusan ka kaya ng Diyos ng ganito, ano kayang gagawin mo? Hiniling niya kay Abraham na patayin si Isaac na mas mahalaga kaysa sarili niyang buhay at ialay bilang handog sa Diyos. Kung sa atin ito nangyari, baka sabihin natin, Diyos, ikaw ba talaga yan? Nangako kang pararamihin mo ang aking lahi sa pamamagitan ni Isaac, gaya ng mga bituin sa langit at buhangin sa dagat, at ngayon gusto mong patayin ko at siya at ialay? Diyos, nababaliw ka na ba? Hindi ko yan magagawa. Subalit si Abraham ay hindi nagsalita ng pagtutol. Sumagot siya, Opo, Panginoon. Hindi niya ito pwedeng sabihin sa kanyang asawa dahil malaking problema kung ganon. Kaya kinaumagahan, sinabi niya, pumunta tayo sa bundok ng Moria. Isinama niya si Isaac at ang 2 lingkod at naglakbay ng 3 araw hanggang makarating sa Moria. Sa paanan ng bundok, iniwan niya ang 2 lingkod. Kung susundan sila ng lingkod, makita ang tinatalian niya ang kanyang anak upang patayin ito, baka sumigaw sila, Panginoon, nababaliw ka na ba? Magdudulot ito ng gulo. Kaya iniwan niya sila at ipinasan kay Isaac ang kahoy. Kaya iniwan niya yung 2 lingkod. Pinasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy. Siya ay nagdala ng apoy at patanim at sila ay umalis na magkasama. Sinabi ni Isaac, Ama ko, narito ang apoy at ang kahoy. Ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Gumawa na sila dati ng ganito, palaging merong handog na kordero. Subalit sa pagkakataong ito, walang dalang handog. Nasaan ang kordero? Ano kaya ang naramdaman ni Abraham nang marinig niya ito? Masasabi kaya niyang ikaw ang kordero? Siyempre hindi. Kaya sinabi niya, anak ko, Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. Nang makarating sila sa tuktok ng bundok ng Moria, nagtayo si Abraham ng dambana at sinabi kay Isaac, Isaac, ngayon ang Diyos ay nagutos na ialay ang pinakamahalagang handog. Ikaw yon. Inutusan niya ako na ialay ka bilang handog na sinusunod. At si Isaac ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Sige po, Ama, kung iniutos ng Diyos, gagawin ko. Kaya tinalian ni Abraham ang kanyang anak. Sinabi ni Isaac, Ama, talian mo ako ng mahigpit. At ipinatong siya sa ibabaw ng dambana. Kinuha niya ang patalim sa kanyang kamay. At anong ginawa niya? Si Abraham ay handang patayin ang kanyang anak. Ngunit bago niya maibaba ang patalim, sasaksakin na, Abraham, Abraham! Tinawag agad siya ng Diyos ng 2 ulit. Ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos. Hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Ngayon pag-isipan natin ito, hindi ba talaga alam ng Diyos kung gaano siya kamahal at kinatatakutan ni Abraham? Malalaman lang ba ng Diyos kung papatayin niya si Isaac sa bundok ng Moria? Siyempre alam na ito ng Diyos. Subalit, ang nais ng Diyos ay hindi lamang sa salita. Nais niyang makita sa pamamagitan ng pagsunod ni Abraham. Siyempre alam ng Diyos na mahal ni Abraham ang Diyos. Subalit nais niyang makita ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng kilos. Mahal din tayo ng Diyos. Ngunit minahal niya lang ba tayo sa salita? Kung sasabihin lang ng Diyos, mahal kita ng higit kaysa anumang bagay sa mundo, para natin malalaman kung gaano kalalim ang kanyang pag-ibig. Kaya nga sinabi sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak. Dahil ibinigay niya ang kanyang tanging anak hanggang sa kamatayan sa krus, ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya hindi lang tayo inibig ng Diyos sa salita. Ang kanyang pag-ibig ay ipinakita niya sa gawa. Sa unang Juan, chapter 4, verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
At sa Roma chapter 5 verse 8, na noong tayo mga makasalanan pa, ibinigay niya ang kanyang anak bilang pantubos sa atin. Ang ginawang paghahandog ni Abraham sa kanyang tanging anak na si Isaac at ang ginawa ng Diyos na pag-aalay ng kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus para sa atin, ito'y magkasing kahulugan. Sinabi sa 1 John chapter 3 verse 1, masdan ninyo. Ang salitang ito'y binagyang diin upang pukawin ang ating puso. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. Masdan ninyo. Anong uri ng pag-ibig ito? Ito ay isang pag-ibig na hindi lubos maunawaan. Pag-ibig na hindi masukat. Pag-ibig na hindi maipaliwanag. Kamanghamanghang pag-ibig. Dakila. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag na mga anak ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay higit sa kakayahan na higit sa kayang sukatin. Kaya nga, may mga himnong nagsasabi, higher than the heavens, deeper than the oceans. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa ganoong paraan tayo minahal ng Diyos. Kaya may himno, if the sky were parchment and the oceans were ink, we could never write the fullness of God's great love. Kung ang dagat ay tinta at ang ulap ay papel, kahit pa ganito, hindi kayang isulat ng buo ang pag-ibig ng Diyos. Kaya gaano ba kalaking panulat ang kailangan kung gano'n? Hindi pa rin kayang isulat ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ito exaggeration. Ito'y totoo. Paano natin maipapahayag ang pag-ibig ng Diyos, ang kamanghamanghang pag-ibig? Kaya sa pamamagitan ng pag-ibig na yun, hindi lamang tayo iniligtas ng Diyos mula sa kasalanan at kapahamakan. Hindi lang niya tayo iniligtas mula sa kapahamakan, kundi ginawa din niya tayong mga anak ng Diyos. Kaya ito yung pag-ibig na nagligtas sa atin mula sa kasalanan at gumawa sa ating mga anak ng Diyos. Dati tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating pagsuway. Para sa mga makasalanang karapat-dapat sa paghukom ng Diyos, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay bilang kapalit natin. Para tayo ay maging anak ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos. Ibig sabihin ay naging tagapagmana din ng Diyos. Hindi tayo orihinal na anak ng Diyos, subalit kinupkop niya tayo bilang mga anak. Kaya nga sinabi sa Roma chapter 8 verse 17, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay nga nagtitiis tayong kasama niya upang tayo ay luwalhatiin namang kasama niya. Ito ay isang bagay na hindi lubos maipaliwanag. Hindi ito kayang sukatin. Kaya nga masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. Anong uri ng pag-ibig? Higit sa kaya nating ipaliwanag. Pwede ba tayo maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng mayroon tayo sa Diyos? Gayunpaman, ang Diyos dahil sa kanyang unconditional love, pag-ibig na walang hinihinging kapalit, kinuha niya ang sumpa at hatol na dapat ay sa atin. Kahit na tayo ay dating hiwalay sa Kanya at kaaway ng Diyos dahil sa ating masasamang gawa, tayo ay iniligtas niya at ginawang mga anak ng Diyos. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan at ginawang mga anak ng Diyos. Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sinabi ng Diyos, ikaw ay aking anak. Kaya nga sa Mateo chapter 6 verse 9,
Manalangin nga kayo ng ganito: Ama naming nasa langit. Kaya nga, yung Diyos na tagapaglikha at pinuno ng sansinukob ay maaari nating tawaging Ama. Sa palagay ba ninyo, yung pagiging ligtas ba ay isang bagay na dapat ipagpasalamat lang ng kaunti? Ang banal na Diyos na lumikha at namamahala sa lahat ng bagay sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin upang mapatawad ang ating mga kasalanan at gawin tayong mga anak ng Diyos. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo ay matawag na mga anak ng Diyos. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig. Sa John chapter 15 verse 9, kung paanong minahal ako ng Ama, gayon din naman, minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Gaano ba minahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak? Kung paanong minahal ako ng Ama, gayon din naman, minamahal ko kayo. Manatili kayo sa aking pagmamahal. Sinabi ito ng Panginoon sa mga tumanggap ng pag-ibig na iyon upang sila'y manatili sa pag-ibig. Sa John chapter 15 verse 10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, ay mananatili kayo sa aking pag-ibig. Gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Ang paraan upang maunawaan ang pag-ibig na iyon at manatili sa pag-ibig ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Ngayon, dapat nating patuloy na maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng buhay na nananatili sa Panginoon. Kaya tingnan natin. Sa Roma chapter 5 verse 5. 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 Basahin po natin ng sabay-sabay. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Pag-asa. Anong pag-asa? Ito yung maluwalhating biyaya na tayo'y maging anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos na papunta sa kaharian ng Diyos, mayroong buhay na walang hanggan kasama ng Diyos sa kaluwalhatian. Kaya tatanggap ng kaluwalhatian kasama si Kristo. Ang pag-asang iyon ay hindi kahiyahiya. Ito ba ay nakakahiyang sabihin? Ito ba ay nakakadismayang bagay? Hindi. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santong ibinigay sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So sabi rito, pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo na maunawaan at sumampalataya sa biyaya ng Diyos. Siya ang tumulong sa atin na makaunawa at sumampalataya sa biyaya ng Diyos. At ibinuhos niya ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso na parang tubig. Ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga taong naligtas at nakaunawa sa biyaya ng Diyos, ibinuhos ng Espiritu Santo ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang mga naligtas ay nagtataglay ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang siyang nagbuhos ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan natin sandali muli ang Roma chapter 5 verse 8. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Noong tayo'y mga makasalanan pa. Noong tayo'y hiwalay at kaaway ng Diyos. Gumagawa ng mga masasamang bagay. Noong panahon yun, nung tayo'y kaaway pa,
Tinanggap ng Panginoon ang sumpa at hatol na para sa atin. Siya ay kapantay ng Diyos na tagapaglikha. Siya ay nagkatawang tao, ipinanganak ng isang berhen. Ipinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem. Siya ay namuhay bilang isang anak ng mahirap na karpentero sa loob ng 30 taon. Naging tao ang Diyos. Siya ay lumaki sa isang mahirap na pamilya sa loob ng 3.5 taon. Siya ay naglakbay sa iba't ibang dako, nangaral ng salita, at tiniis ang lahat ng uri ng paghihirap. Ang kanyang mga alagad ay mabababang uri ng tao at may hirap lamang. Sa huli, siya ay pinarusahan ng kamatayan na tulad sa isang miserableng makasalanan. Tiniis niya ang lahat ng uri ng kahihiyan at sakit. Siya ay namatay sa krus. Kinuha ng Panginoon ang sumpa at hatol na dapat ay para sa atin. Siya ang kumuha ng sumpa na dapat ay para sa atin. Sinabi na Jesus sa John chapter 10 verse 18, wala nag-aalis nito sa akin, kundi kusa kong ibinibigay. Bakit ba si Jesus pumarito sa lupa? Ang Diyos ay naging tao at pumarito upang mamatay para sa kasalanan ng lahat ng tao. Matapos tuparin ang walang hanggang pagtubos na ito, siya ay nabuhay na muli. At pagkatapos ay umakyat siya sa langit sa bundok ng mga olibo. At ito ay nasaksihan ng napakaraming mga tao. Nangako siya na muling babalik pagkatapos may pangaral ang ebanghelyo sa buong mundo. Ngayon, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating mga puso. Naunawaan natin ang biyaya ng Diyos. Noong tayo ay mga makasalanan pa, mga kaaway ng Diyos at gumagawa ng masasamang bagay, ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa atin upang tayo'y matawag ng mga anak ng Diyos. Ganito ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ibinigay niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Isipin natin ito. Noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ipinakita niya ang pag-ibig ng Diyos. Ito ay isang bagay na hindi kayang maunawaan gamit ang ating sariling pag-iisip o kaalaman. Ang banal na pag-ibig, ang kamanghamanghang pag-ibig, ang walang hanggang pag-ibig na yon, ang pag-ibig ng Diyos ay tinatawag na agape love. Iba ito sa pag-ibig ng tao. Ibang uri ng pag-ibig ito. Ito'y banal na pag-ibig, walang hanggang pag-ibig. Perpektong pag-ibig. Pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Sa pag-ibig na ito, hindi lang niya tayo iniligtas, kundi ginawa din tayong mga anak ng Diyos. Nang namatay si Jesus at muling nabuhay sa 3 araw, may mga babaeng pumunta sa libingan. Si Jesus ay nagpakita kay Maria Magdalena at sa mga babae at nakipag-usap sa kanila. Sa John chapter 20 verse 17, sinabi niya, pumunta ka sa aking mga kapatid. Tinawag niya ang mga alagad na kanyang mga kapatid. Pumunta ka sa aking kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Hindi niya ikinahiya na tawagin silang mga kapatid. Si Jesus ay hindi nahihiya na tawagin silang mga kapatid. At sa Hebreo chapter 2, tinawag din ni Jesus ang mga makasalanang tulad natin na kapatid. At sa John chapter 20 verse 17, sinabi niya, aking ama at inyong ama. Buksan po natin sa Biblia sa aklat ng unang Juan.
Unang Juan chapter 4 verse 11 at 12. Verse 11 at 12. Basahin po natin. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Sa Unang Juan chapter 4 verse 11 at 12. Unang Juan chapter 4 verse 11 at 12. Sa Unang Juan chapter 4 verse 11 at 12. Basahin po natin. Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kung tayo inibig ng Diyos ng gayon, nararapat na mag-ibigan din naman tayo sa isa't isa. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Mga minamahal, nalalaman natin na noong si Jesus ay nasa lupa pa, si Apostol Juan ang nakaranas ng labis na pagmamahal mula kay Jesus. Siya ang nagsulat ng Ebanghelyo ni Juan, ng 1st, 2nd at 3rd John at ng Revelation. Kabuuan, 5 aklat lahat sa Biblia. Kaya naman siya ang mas nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos. Kaya mababasa rin natin sa 1st John na patuloy siyang nagsalita tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Siya ang nabuhay ng pinakamatagal sa mga apostol hanggang sa maisulat niya ang aklat ng Apokalipsis. Kahit siya'y malapit ng mamatay, ay patuloy na nangaral sa iglesia ng Efeso. Sinabi niya, mga kapatid, mga anak, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Patuloy niyang sinasabing mag-ibigan, magmahalan sa isa't isa. Nararapat na mag-ibigan din naman kayo sa isa't isa. Kung paanong inibig ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, gayon din tayo inibig ni Jesus. At kung paanong inibig tayo ni Jesus at ng Diyos, nararapat lang na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ang pag-ibig na ito ay isang banal na pag-ibig. Hindi ito pag-ibig na makatao. Ang pag-ibig ng tao hindi perpekto. Sa isang sandali nagmamahal, sa isang sandali namumuhi. Ganyan ang pag-ibig ng tao. Ang minsan mong minamahal, biglang nagiging kaaway mo. Nangyayari ng mabilis. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay banal. Ito'y walang hanggang pag-ibig. At sino mang tumanggap ng pag-ibig na yon, kayang ibigin ng Diyos at ang mga kapatid. Kaya nilang ibigin ng Diyos at ang mga kapatiran. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Oo, walang sino man ang nakakita sa Diyos. Sinasabi sa Juan chapter 1 verse 18, walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Si Jesus ang Diyos na walang sino mang nakakita. Diyos na dumating sa anyo ng tao. Kaya't sinabi ng Diyos sa mga alagad sa John chapter 14 verse 9, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Si Jesus ang larawan ng pag-ibig ng Diyos. Siya ang Diyos na dumating bilang tao. Ang larawan ng Diyos mismo ay hindi nagpakita ng direkta sa mga tao. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Kaya saan nananatili ang Diyos? Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. Sinasabi niya na kung nagmamahalan tayo sa isa't isa, ang Diyos ay nasa kanila, nasa atin. Hindi ba nakakamangha ito? Kaya kung tayo'y nag-iibigan sa isa't isa, ang mga tao nga nagmamahalan sa isa't isa, ito yung komunidad ng mga ligtas na mananampalataya na pinag-isa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa komunidad na ito, ang Panginoon ay nananahan at ang Diyos ay kasama nila. Ang Diyos ay naninirahan kasama ng mga nakaunawa ng kanyang pag-ibig.
Ito ay kamanghamanghang pangako ng Diyos. Ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, nagsasama-sama ang mga naligtas. Ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kung ang mga ligtas ay minamahalan isa't isa, nagmamahalan sa isa't isa, tulad ng mga bahagi ng isang katawan, kung paanong minahal tayo ng Panginoon, kung gayon, ang pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap sa atin. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa loob natin. Nabubuo ang pag-ibig ng Diyos sa loob natin. Buksan natin sa 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 16. 1 John chapter 4 verse 16, basahin din natin. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang manampalataya kay Jesus ay ang manampalataya sa pag-ibig ng Diyos, hindi ba? Ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya. Anong ibig sabihin ito? Ito ay ang maunawaan kung gaano tayo minahal ng Diyos, na kailangan niyang ibigay ang kanyang tanging anak bilang pantubos hanggang sa kamatayan doon sa krus. At ating nalaman at sinampalatayanan ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Hindi ibig sabihin na marami siyang pag-ibig, kundi ang Diyos mismo ang pinagmumulan ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos mismo ang pag-ibig. Walang hanggang pag-asa, perpektong pag-ibig, banal na pag-ibig, ganap na pag-ibig, pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Hindi natin kayang maipaliwanag at maipahayag ng buo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan lamang ng salita. Ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Ang isang taong nananatili sa pag-ibig ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa Kanya. Tayo na nasa pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang sa Panginoon umiibig. Ang Panginoon ay nasa mga taong nagmamahalan sa isa't isa. Kaya nga walang nakakita kailanman sa Diyos, pero kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin. At ang kayong pag-ibig ay tunay na naisa sa katuparan sa atin at totoo sa ating puso at pamumuhay. Ang Diyos ay nananatili sa atin. Sinasabi dito na ang Diyos ay nananatili sa mga taong nagmamahalan sa isa't isa. Nasaan ba ang Diyos? Nasa loob ba siya ng church building? Naroon ba ang Diyos dahil lang sa isang taong nakagawa ng mabuting gawa? Hindi po. Siya ay naroon sa mga taong nakaunawa sa pag-ibig ng Diyos at may pag-ibig sa isa't isa. Hindi ba ito tunay na nakahanga? Kaya kailangan natin umibig. Ang pag-ibig na ito ay hindi tulad ng pag-ibig ng tao. Ang mga nakaunawa ng pag-ibig ng Diyos ay nagmamahal ng may kabanalan mula sa Diyos. Ito ang pag-ibig ng Diyos. At ang Diyos ay nananatili sa kanila. Sa isang Kristiyano na merong ganitong pakikisama, hindi ba dapat na makita ang pag-ibig ng Diyos hindi lang sa salita, kundi sa katotohanan? Ang isang taong nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Kapag tayo ay namumuhay na kasama ang Diyos at ginagawa tayong ganap ng kanyang pag-ibig, hindi ba dapat na makita sa atin yung kanyang pag-ibig? Kaya hindi lang dapat sa salita. Sa mga awit, chapter 18, verse 1, naroon yung sinabi ni David. Sa mga awit, chapter 18, verse 1,
Habang si David ay nananalangin, sinabi niya, "Iniibig kita, O Panginoon, aking kalakasan. Ang Diyos ang aking buhay, ang aking kagalakan, ang aking walang hanggang pag-asa. Diyos, iniibig kita." At kung pag-iisipan natin ang pag-ibig ng Panginoon, hindi natin makakalimutan ang pag-ibig kahit na sa isang sandali. Tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. Tayo ay nababalot ng pag-ibig ng Diyos. Dinadamitan ng damit ng kanyang pag-ibig. Ang mga naligtas ay nagiging isa sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig. At ang bawat isa sa atin ay nagiging isa sa pamamagitan ng gayong pag-ibig. Ang Diyos ay nananatili sa atin. At kung paanong minahal tayo ng Diyos, minamahal din natin ang ating mga kapatid. Sinabi ni Jesus sa John chapter 15 verse 9, "Kung paanong minahal ako ng Ama, ay gayon din naman minamahal ko kayo." Tulad ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, minamahal din natin ang isa't isa. Ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hinihinging kapalit, walang kondisyon. Ito'y banal, perpekto, walang hanggan, hindi nagbabago. Sa 1 John chapter 4 verse 19, 1 John chapter 4 verse 19, basahin natin ang sabay-sabay. Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Minamahal natin ang Diyos kasi nga siya ang unang umibig sa atin. Iniibig natin ang Panginoon sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Nang matanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon, minamahal din natin siya. Meron ba kayong minamahal ng higit kaysa Panginoon? Sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1 at 2, "Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw," sabi rito, "darating ang mga panahon ng kapigatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabananan." Sa verse 4 at 5, "Mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip na mga maibigin sa Diyos." Ang mundong ito ay puno ng kasalanan. Kahit ang mga taong nagsasabi na naniniwala sila sa Diyos ay maaaring magpanggap na iniibig nila ang Diyos. Pero sa bibig lang. Mas minamahal pa rin nila ang kanilang sarili, ang pera, iniibig nila ang kalayawan higit kaysa sa Diyos. Alam ito ng Diyos. Paano naman tayo? Kaya ba nating ibigin ng Panginoon ng higit kaysa alinmang bagay dito sa mundo? Ang muling nabuhay na si Jesus ay nagpakita sa dalampasigan sa dagat ng Galilea. Siya ay naghanda ng tinapay at isda para sa kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, "Halika kayo at mag-almusal." Ang muling nabuhay na Panginoon ay naghanda ng almusal para sa kanila. At sila'y inimbitahan niya upang kumain. At sinabi niya kay Pedro, "Simon, anak ni Juan." Ang dating pangalan ni Pedro ay Simon, anak ni Juan. Ngunit bakit siya tinawag ni Jesus na Simon sa halip na Pedro? Sa isang pagkakataon, ibinalik ni Jesus si Pedro sa mismong lugar kung saan siya unang tinawag, sa dalampasigan ng dagat ng Galilea. Gaya ito ng pagsasabing, "Magsimula ulit tayo." Nang siya'y tinawag niya bilang Simon, anak ni Juan, sa halip na Pedro, ibinalik siya ng Panginoon sa pinakasimula. "Hindi ba't sinabi mo na minamahal mo ako kaysa sa mga ito? Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" Tiyak na nasaktan ng labis ang puso ni Pedro sapagkat 3 beses niyang itinanggi ang Panginoon. Ngunit nung sandaling makita niya ang muling nabuhay na si Jesus na namatay at ngayon nakatayo sa harapan niya na buhay, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at duda, nawala ang lahat ng kanyang takot. Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, nalalaman mong minamahal kita." Ngayon ay tunay na minamahal niya ang Panginoon at nalalaman ng Diyos ang kanyang puso.
Tinanong siya ni Jesus ng 3 ulit ng parehong tanong. Dahil nga itinanggi ni Pedro si Jesus ng 3 ulit, kaya upang ganap na mapanumbalik si Pedro bilang alagad, kailangan mapanumbalik siya. Sinabi sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Alam niya na alam ni Jesus ang lahat, maging ang pagtanggi niya kay Jesus ng 3 ulit. Ngunit dahil si Jesus ay namatay at nabuhay na muli, si Pedro ay sumampalataya ng walang pag-aalinlangan at sinabing, nalalaman mong minamahal kita. Sinabi ni Jesus ng 3 beses, pakainin mo ang aking mga tupa. Pinagtibay ng Panginoon ang pag-ibig na yon. Minamahal mo ba ako ng higit kaysa alinmang bagay dito sa mundo? Kailangan din nating sumagot. Hindi tayo dapat magsinungaling. Basahin natin sa unang Juan chapter 4, verse 20 at 21. Unang Juan chapter 4, verse 20 at 21. Unang Juan chapter 4, verse 20 at 21. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanya nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. At ang utos na ito, na mula sa kanya ay nasa atin, na ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya'y sinungaling. Kung sinasabi ng sino man sa bibig na iniibig niya ang Diyos pero napupuot sa kapatid, ang taong ito'y sinungaling. Hindi totoo ang kanyang sinasabi. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Hindi maaaring mangyari na sinasabi mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita. Tapos napupuot ka sa kapatid na nakikita. At ang utos na ito ay mula sa kanya at ay nasa atin. Anong utos? Sa John chapter 13 verse 34 to 35, isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo ay magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Kung paano tayo ay minahal ng Panginoon, dapat nating pag-isipan, gaano ba tayo minahal ng Panginoon? At pagkatapos ay mahalin din natin ng gayon ang ating mga kapatid. Magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Ang ebidensya na tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos ay nagmamahalan tayo sa isa't isa. Ito ang patunay na tayo ay mga alagad ni Kristo. Kung ang ating mga brothers and sisters ay nag-iibigan sa isa't isa at mayroong pusong nagkakaisang maglingkod sa Kanya, kapag nakita tayo ng mga hindi mananampalataya, sasabihin nila, oo, ito ay tunay na mga alagad ni Kristo. Ano ba ang ebidensya na natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos at tayo ligtas na? Ano ba ang katibayan na tayo ay alagad ni Kristo? Ito ba ay yung salita lang? Hindi. Kung iniibig natin ang isa't isa, ito ang ebidensya na natanggap natin ang pag-ibig ng Diyos at tayo ay mga alagad ni Kristo. Sinasabi ng Biblia, ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi niya nakita. Ang mga kapatid ay ating nakikita. At ang pag-ibig natin sa Diyos na hindi nakikita ay pinapatunayan ng ating pag-ibig sa mga kapatid na ating nakikita. Kaya nga dapat nating mahalin ang ating mga kapatid sa pamamagitan ng pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos. Ang pag-ibig sa kapatid ay pag-ibig sa Diyos. Ang dalawang ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Ang sino mang umiibig sa Panginoon ay tumutupad din sa kanyang mga utos. Ang pag-ibig at pagsunod sa kanyang salita ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kung ang sino man ay nagsasabing iniibig ang Diyos sa kanyang dila, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga salita, kasinungalingan din ito. Ito rin ay malaking kasinungalingan.
Buksan natin sa unang Juan chapter 2 verse 5. 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 Basahin natin ng sabay-sabay. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman natin, tayo'y nasa Kanya. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman natin, tayo'y nasa Kanya. Ang sino mang naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya, ay siyang tumutupad sa Kanyang salita. At ang sino mang tumutupad sa Kanyang salita, ay siyang naging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. Kaya sa Lucas chapter 6 verse 46, bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko? Ang Diyos ay hindi pwedeng lukuhin. Hindi siya maaaring lukuhin. Sinasabing Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman iniibig sa puso. Ang salitang Panginoon, ibig sabihin ay hari, amo. Ibig sabihin siya ang Panginoon ng buhay mo. Ibig sabihin siya ang nagmamay-ari ng buhay mo. Ang Panginoon na nagligtas sa iyo, ang Panginoon ng buhay mo. Kung sinasabi mong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ka naman sumusunod sa Kanyang salita, ang pagsasabi mo ng Panginoon ay kasinungalingan. Ngunit ang siyang tumutupad ng Kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ang pagkaunawa sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa Kanya at pagtupad sa Kanyang salita ay patunay na tayo ay sa Panginoon. Basahin ulit natin ang sabay-sabay. 1 John chapter 2 verse 6. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Ayon dito, ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Kailangan natin lumakad ayon sa salitang ito. Ang paglakad ng Panginoon ay nakasulat sa Biblia. Kung ang Panginoon ay nasa loob ko, siya ay nananatili at kumikilos, di ba? Kaya dapat tayong kumilos gaya ng pagkilos ng Panginoon. Hindi ba nakasulat sa Biblia kung paano lumakad ang Panginoon? Kung titingnan natin ang unang Juan chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Ito ang pagsunod sa Kanyang mga salita. Ang utos ay mahalin ang inyong mga kapatid, gaya ng sinabi ng Panginoon. Kung titingnan natin ang kautusan, sa bandang hulihan nito, pag-ibig ng Diyos. Sa Lucas chapter 10:27, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At sinabi pa ng Diyos, para sa mga taong umiibig sa Diyos, ibigin ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa panahon ng lumang tipan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pa ginawang ganap sa kanilang mga puso, kaya't imposible para sa kanila na tuparin ang kautosang iyon. Ngayon, ang bagong utos ay kung paanong minahal ko kayo. Ibig sabihin, ang Panginoon ay namatay para sa atin, nagbuhos ng Kanyang dugo upang iligtas tayo. Kaya, dapat magmahalan din tayo sa ganoong paraan. Ibig sabihin, mahalin natin ang Panginoon at mahalin natin ang mga kapatid na may pusong nagmamahal sa Panginoon. Sa Kawikaan chapter 3 verse 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ang kilalanin siya sa lahat ng iyong lakad, ibig sabihin, isaalang-alang ang Panginoon kahit sa maliliit na bagay. Kailangan mong ipanalangin sa Panginoon ang lahat ng mga bagay. Kailangan mong hingin ang pahintulot ng Panginoon.
Dapat mong isipin, kung narito ngayon ang Panginoon, ano kaya ang kanyang gagawin? Sa katunayan, nariyan ang Panginoon. Narito talaga ang Panginoon. Kahit na hindi mo siya nakikita, ang Panginoon ay nasa lahat ng dako. Dapat mong isipin, kung ang Panginoon ay nasa sitwasyong ito, ano ang kanyang gagawin? Kung hindi mo alam, manalangin ka. At kung pag-aaralan mo ang salita, matatagpuan mo ang sagot. Sa lahat ng iyong lakad, siya ay iyong kidalangin. Ibig sabihin, isaalang-alang ang Diyos. At itutuwid niya ang iyong mga landasin. Ito ang dapat nating lakaran, gaya na nakasulat. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Kaya kung titingnan natin ang John chapter 1 verse 14, ang salita. Ang Diyos ay ang salita. Ang salitang ito ay Diyos at naging tao ang salita at tumahang kasama namin. Ang ibig sabihin, ang salita ay nagkatawang tao. Ang buhay na Jesus ay ganap na katuparan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay natutupad din sa atin. Ang salita ng Diyos ay dapat na matupad sa pamamagitan ng buhay natin. Habang lumalago ang ating pananampalataya, mas lalo nating ginagawa ang ayon sa salita ng Diyos. Ang mahalagang salita ng Panginoon. Kaya may himno, o kay ganda, o kay inam, ng salitang mula sa Diyos. Itinuturo nito sa atin ang tamang daan at paraan ng ating paglakad. Hindi natin dapat iwan ang salita. Hindi tayo dapat kumilos sa sariling gusto natin. Mabuhay man tayo mamatay, dapat sundin natin ang kalooban ng Panginoon. Tingnan natin sa unang Juan, chapter 2, verse 9 at 10. Unang Juan, chapter 2, verse 9 at 10. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman hanggang ngayon. Kung titingnan natin ang unang Juan, chapter 1, verse 6, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Bakit kaya? Ang Diyos ay liwanag. Kaya paano tayo makikisama sa Panginoon ng liwanag habang lumalakad sa kadiliman? Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at lumalakad sa dilim, nagsisinungaling tayo. Dito rin sinasabi, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang Diyos ay liwanag. Ang taong may pakikiisa sa Diyos ay kayang ibigin ang kanyang mga kapatid. Kaya nga sinasabi, ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ang ibig sabihin ng walang anumang kadahilanang ikatitisod ay mayroong malinis na konsensya sa harapan ng Diyos. Tama yun. Sa unang Juan, chapter 2, verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay pananampalataya ay ang malaman na nasa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Naramdaman natin ang pag-ibig ng Panginoon. At tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pagsampalataya dito. Inibig natin ang Panginoon na nagligtas sa atin. Dahil sa minahal tayo ng Diyos, minamahal din natin ang Diyos. Kaya nga may hymno, Jesus loves me, this I know. Kaya nga may mga hymno na tulad na ganito, I am so glad that Jesus loves me.
Ang Panginoon na namatay sa krus upang iligtas ka ay nasa loob mo. Dahil iniibig natin ang Panginoon, iniibig din natin ang mga kapatid sa pamamagitan ng parehong pag-ibig. Kung itinatago lang natin ang pag-ibig na ito sa loob natin at wala tayong ginagawa, paano natin malalaman kung talagang mahal natin ang Panginoon o hindi? Kailangan nating ipahayag ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pag-ibig sa mga kapatiran. Yung pag-ibig sa mga kapatid ay katibayan na tayo ay ligtas at iniibig natin ang Diyos. Kaya tingnan natin sa unang Juan, chapter 3, verse 10. 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 Basahin po natin. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang mga hindi umiibig sa kanyang kapatid. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Dito, madali nating makita yung pagkakaiba sa pagitan ng anak ng Diyos at anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ang katuwiran, ibig sabihin, pagsunod sa salita ng Diyos. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran o hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi sa Diyos. At kung hindi siya sa Diyos, kung gayon, kanino siya kabilang? Ibig sabihin, kabilang siya sa Diablo. Ang mga nasa Diyos ay paunti-unting nagiging tulad sa Diyos, hindi ba? Sinabi ni Jesus sa Mateo 5:48, kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay banal at sakdal. Kaya paano magiging sakdal ang isang tao na tulad ng sa Diyos? Kapag ang isang ama ay matalino, sasabihin ba niya sa kanyang anak, kahit kalahati lang ang matulad mo sa akin, ayos na? Hindi niya sasabihin ng ganyan. Sasabihin niya, maging tulad ka sa akin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, chapter 11, verse 1, sinabi ni Pablo, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. At sinabi ni Pablo na siya'y naging tagatulad ni Kristo. Kaya sinabi niya sa kanila, kayo'y maging tagatulad ko. Sapagkat siya mismo ay nagiging higit at higit na katulad ng Panginoon. Sa ibang salita, si Pablo bilang isang tao ay namuhay na kagaya ni Jesus. Sa Galatia chapter 6 verse 17 sinabi niya, taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng pagdurusa ni Kristo. Ibig sabihin, ang larawan ni Jesus ay nahayag kay Pablo. Ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus ay nahayag sa pamamagitan ni Pablo. Sinabi ni Pablo sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang isang taong naligtas ay unti-unting lumalago sa pananampalataya. Dapat tayong maging higit at higit na tulad sa Panginoon. Dapat tayong maging tulad sa Diyos. Ang mga tao ay maaaring maging tulad sa Diyos o maging tulad sa Diablo. Ang mga taong hindi ligtas ay lalong higit na tumutulad sa Diablo sa kanilang pag-iisip, pagsasalita at ginagawa. Tinutularan nila ang Diablo. May ibang taong nagpapanggap na matuwid sa kanilang panlabas na anyo. Ngunit sa loob talagang may sadyang kakaiba sa kanila. Kaya nga sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Sila'y nahayag. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran o hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi sa Diyos. Ang taong hindi gumagawa ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi kabilang sa Diyos. Sino mang hindi kabilang sa Diyos, kanino kabilang? Sa Diablo. Kaya sa verse 11, 1 John 3:11, sapagkat ito ang mensahe na inyong narinig buhat ng pasimula na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ang taong umiibig sa Diyos, ayon sa kanyang utos, ay umiibig sa kanyang kapatid. Siya ay kabilang sa Diyos.
Dito natin makikilala ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Kahit ang mga alagad ni Jesus, nakasama niya sa loob ng 3.5 taon, bago ang kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli, ay walang sino mang maliligtas. Kahit ang mga alagad, kaya sa mga alagad na yon, wala ni isa ang may ganap na pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit nang dakpin si Jesus, silang lahat ay tumakas. Kahit sinabi na ni Jesus na ako ay pagkakanulo, ako ay papako sa krus at mamamatay upang tubusin ang mga makasalanan. At sa 3 araw ako ay mabubuhay na muli. Kahit na sinabi na ito ni Jesus, wala ni isa sa kanila ang naniwala rito. Bakit? Kahit na sumunod sila kay Jesus sa loob ng 3.5 taon, ganap na magkaiba ang isip ni Jesus at ang isip ng mga alagad. Sa bawat lakad ni Jesus, ang bawat lakad niya papunta sa krus upang mamatay. Subalit ang mga alagad, ang palagi lamang iniisip ay kung paano makakakuha ng mataas na posisyon kapag naging hari si Jesus. Kaya magkaiba ang kanilang pag-iisip. Magkaiba ang kanilang lakad. Nagtatalo ang mga alagad sa kanilang sarili kung sino ang higit na dakila, kung ikaw ba ang higit o ako ang higit. At si Judas Iscariote, nang makita niyang tila hindi magiging hari si Jesus, kahit na anong tingin niya, parang hindi magiging hari si Jesus, agad niyang ipinagbili si Jesus sa halagang 30 pirasong tila. Inisip niya na kahit paano, makabawi man lang ako matapos sumunod kay Jesus sa loob ng 3.5 taon. Sino ba ang naniwala sa kanya? Wala na isa. At nang mabuhay na muli si Jesus, hindi siya unang nagpakita sa mga alagad, kundi sa mga babaeng pumunta sa libingan. Hindi man lang dumalaw ang mga alagad sa libingan ng Panginoon. Sila'y naging gaya ng mga duwag. Mga sisters ang dumating. At sinabi nila na nakita nila ang muling nabuhay na Panginoon. At ang mga alagad na nasa daan patungong Emmaus ay nakita si Jesus. At nang hatiin ni Jesus ang tinapay at ibigay sa kanila, pagkatapos nilang kainin, nakilala nila na siya ang Panginoon. Si Jesus yan. At nang sandaling yun, nawala siya. At agad silang bumalik sa Jerusalem. At sinabi, nakita namin ang muling nabuhay na Panginoon. Pero ang mga alagad ay kalahating naniwala, kalahating nagduda. Kaya ang mga alagad na nagkalat ay muling nagtipon. At dahil natatakot sila sa mga Hudyo, mahigpit nilang isinara ang mga pintuan. Pero lumitaw si Jesus sa gitna ng silid at sinabi, kapayapaan ang sumainyo, at ipinakita sa kanila mga butas ng pako sa kanyang mga kamay. Nagpakita ang muling nabuhay na Panginoon sa kanila. Pero si Tomas wala roon. At nang sinabi ng iba, nakita namin ang Panginoon. Sinabi niya, nahawakan ba ninyo? Hindi namin siya nahawakan, nakita lang namin. Paano niya? Kaya kailangan ko siyang hawakan. Malibang makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng pako at mailagay ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, hindi ako maniniwala, sabi niya. Pagkaraan ng 8 araw, muli nagpakita si Jesus at sinabi kay Tomas, hawakan mo ako. Ang kabutihan ng Panginoon. Hawakan mo at maniwala ka. Sinabi niya, huwag kang mag-alinlangan kundi sumampalataya. Kaya si Tomas, nahihiya, sinabi, hayaan mo akong hawakan ka. At sinabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Tinawag ni Tomas si Jesus na kanyang Panginoon at kanyang Diyos. At sinabi ni Jesus, sapagkat ako'y nakita mo ay sumasampalataya ka, mapapalad ang hindi nakakakita, gayon may sumasampalataya. Kahit hindi pa natin siya nakita, naniniwala tayo sa pamamagitan ng salita, di ba? Kaya may himno, kahit walang ebidensya sa aking mga mata, ako'y tatayo sa mga pangako ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. Kailangan ba nating makita at marinig upang manampalataya? Ang mga alagad ay nakakita, pero hindi pa rin nanampalataya. Maraming beses na nagpakita si Jesus sa mga alagad. At sa sandaling nakita nila ang nabuhay na muli na Panginoon, nawala lahat ang kanilang pagdududa. Nang si Jesus ay buhay pa, narinig nila siya na nagsabi na siya ay mamamatay upang tubusin ang kasalanan at muling mabubuhay sa 3 araw. Ngunit noon lang nila ito naintindihan. Matapos nilang makita ang nabuhay na muli na Panginoon, siya'y minahal nila. At hindi na sila natakot pa sa sinuman. Matapang silang tumayo sa harap ng mga Hudyong
nagpapako kay Jesus at nagpatotoo. Ang Jesus na inyong ipinako sa krus ay binuhay ng Diyos. At nang sabihin sa kanila, huwag kayong magsalita. Kung magsalita kayo, papatay namin kayo. Hindi sila natakot. Hindi maaaring hindi namin sabihin ang aming nakita at narinig. Ano pa ba ikakatakot ng mga alagad? Matatakot pa ba sila sa kamatayan? Matapang silang nagpatotoo. Kaya ang mga alagad na nakakita sa muling nabuhay na Panginoon ay nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. At sumampalataya sila sa salita ng Panginoon ng eksakto kung paano ito sinabi. At isinabuhay nila ang mga salitang iyon. Buksan natin sa 1 John chapter 3 verse 16 at 17. 1 John chapter 3 verse 16 at 17. 1 John chapter 3 verse 16 at 17. Basahin natin. Dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Tingnan niyo ang mga salitang ito. Ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay upang iligtas ang isang makasalanang tulad ko. Ang bugtong na anak ng Diyos, na kapantay ng Diyos, na tagapaglikha, ibinigay ang kanyang buhay para sa isang makasalanang tulad ko. Dito natin nakikilala ang pag-ibig. Naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at minahal din natin ang Panginoon. Ngunit hindi natin nakikita ang Panginoon. Sa pag-ibig na mayroon tayo para sa Panginoon, nararapat na ibigay natin ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid. Ang taong kayang ibigay ang kanyang buhay para sa Panginoon ay kaya rin ibigay ang kanyang buhay para sa mga kapatid. Kung ganoon, minamahal ba natin ang mga kapatid ng kaunti lang? Naawa ba tayo sa kanila ng kaunti lang? Tinutulungan ba natin sila ng kaunti lang? O kaya ba nating ibigay ang ating buhay para sa ating mga kapatid? Kung kaya nating ibigay ang ating buhay, ano pa ang hindi natin kayang gawin? Nararapat natin ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Tinanggap natin ang pag-ibig ng Diyos. At kung isasabuhay natin ang pag-ibig na yon, dapat ipakita natin ito. Napaka-perpekto ng pag-ibig na yon. Ang pag-ibig ng Panginoon ay naipamalas sa pamamagitan ng kanyang mga alagad. Ganito namuhay ang mga banal sa panimula ng iglesia. Basahin natin sa unang Juan, chapter 3, verse 14. Nalalaman natin tayo dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Nalalaman natin tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Tayo ay dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay. Sinasabi sa John chapter 5 verse 24, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang isang makasalanang patungo sa impyerno, nagbago ang kapalaran at naging isang taong patungo sa langit. Tayo ay lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang hindi umiibig sa katunayan nananatili sa kamatayan. Napakahalaga ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Sinasabi ng ilan, mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Kapag ang magkakapatid na mula sa iisang magulang ay naghihirap, natural lang na sila ay nagtutulungan at nagmamahalan. Mas matimbang ang dugo kaysa tubig. Totoo yun. Ngunit ang banal na spirito, ang buhay ng Diyos, ay higit na mas mahalaga kaysa dugo. Alam niyo ba ito? Higit pa sa pagtulong natin sa ating mga kapatid sa laman.
mas mataas at mas mahalaga ang pag-ibig ng mga banal na iniligtas ng dugo ng Panginoon. Ito ay higit na mahalaga. Tungkol naman sa pag-ibig sa mga kapatid, nalalaman natin tayo'y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang hindi umiibig ay hindi pa kailanman lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. Nananatili pa rin sa kamatayan. Ngunit may ilang mga kapatid na kapag hindi nagkakasundo ang kanilang gusto, hindi na pagbigyan, sila'y nagagalit at hinahamak nila ang isa't isa. Huwag ninyong gawin yan. Pinatawad ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya ang isang mananampalataya ay hindi dapat magtanim ng galit. Hindi dapat makipagtalo o manlait dahil lang sa maliliit na pagkakamaling nagawa ng iba. Ngunit kung mangyari man yon, sabi sa verse 15, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid, mamamatay tao. Ang pagkapuot ay katumbas ng pagpatay. Ang buhay na walang hanggan ay hindi nananatili sa sino mang mamamatay tao. Kaya nga ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa atin. Dahil dito, nakikilala natin ang pag-ibig at nararapat din nating ibigay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Sa verse 17, subalit ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasarahan niya ito ng kanyang damdamin, paano nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Dapat natin ibigay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Ngunit nangyayari din yung ganitong bagay. Nakikita ang kapatid na nangangailangan tapos pinagsasarahan ng damdamin. Halimbawa, pag nakakita tayo ng mga kapatid na nagdaranas ng matinding hirap, may puso tayo na tumulong. Ngunit ano ang pumipigil sa atin? Itong ating laman. Itong laman natin, kuripot, ayaw nito. Binigyan tayo ng Panginoon ng puso para tumulong. Pero pinagsasarahan ng damdamin. Ang pag-ibig ay parang pag-igib ng tubig mula sa bukal. Kung patuloy mong huhugutin ang tubig, patuloy itong dumadaloy. Kung hindi mo ito huhugutin, nabubulok, titigil yung daloy. Basahin din natin sa verse 18 at 19. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila, kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin makikilala na tayo ay mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita ni sa dila. Sino ang hindi kayang magmahal gamit lang ang mga salita? Marunong magsalita ang mga tao, lahat naman kayang magmahal gamit ang dila. Noong unang panahon, may isang brother at sister na nagbigay ng testimony ng napakagaling, napakahusay nila, kaya't humanga ang buong iglesia. Ngunit kinalauna, natuklasan na sila'y mga manggagancho pala. Nakakagulat. Kaya, kung may nagbibigay ng napakagandang patotoo, huwag agad maniwala. Dapat bantayan, obserbahan, pagmasdan yung buhay nila. Kung nagbibigay sila ng testimony, ang patotoong iyon ay dapat na isabuhay nila. May mga patotoo din na hindi totoo. Testimony na hindi tunay. Ang pag-ibig na salita lang ay hindi tunay na pag-ibig. Dapat sa gawa at katotohanan. Dapat itong makita sa gawa upang maging tunay na pag-ibig. Ang isang taong tumanggap ng pag-ibig ng Diyos at iniibig yung mga kapatid gamit ang pag-ibig ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos ay sumusunod sila sa salita ng Diyos. Ang pag-ibig ang pinagmumula ng ating buhay. Ito ang kapangyarihan na nagtutulak sa atin. Kaya itong pag-ibig, ito ang nagtutulak sa atin, sa ating buhay. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig.
At ang pag-ibig na yun ang nagbabago sa ating puso at buhay upang tayo sumunod sa salita ng Diyos. Kaya para sa isang taong naligtas, ang manatili sa Panginoon ay ang manatili sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, sinusunod natin ang salita ng Diyos. Iniibig natin ang Panginoon. Iniibig natin ang mga kapatid. At sa pamamagitan ng pagsunod sa salita, nalalaman natin na tayo ay kabilang sa Diyos. At dapat natin ipakita sa ating pamumuhay na tayo ay kabilang sa katotohanan sa pamamagitan ng ating buhay. Manalangin na po tayo. Mahabagin aming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Noong hindi pa namin kilala ang Diyos, una niyo kaming inibig. Dahil sa aming mga kasalanan, kami sana ay tatanggap ng hatol ng Diyos at walang hanggang kaparusahan. Ngunit namatay ang Panginoon para sa amin at iniligtas niya kami sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang mahalagang dugo. Nagpapasalamat po kami sa dakilang biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ngayon, ayon sa sinabi ng Panginoon, iniibig namin ang Panginoon na siyang nagligtas sa amin at sinusunod namin ang salita ng Diyos. Iniibig namin ang mga kapatid sa puso na nagmamahal sa Panginoon. At hinihiling namin na kayo ang mamahala sa natitira naming buhay upang kami makalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan nito, naway maipakita namin sa tunay na buhay na kami ay may buhay na walang hanggan. At naway makita sa aming pamumuhay na kami ay kabilang sa katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.